Now, let's move on to the women and Jose Rizal. So, dito tinakel yung mga babae sa nobela ng Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Particularly, dito tinalakay si Maria Clara, si Doña Victorina at si Sisa. The purpose of this article is to demonstrate how Jose Rizal depicted the Philippines' battle for identity and role in nation building in his novel Noli Me Tangere during the height of rebellion against Spanish conquerors and the global yearning for enlightenment. Also, the purpose of this article is to critically explore three classic female characters from Noli Me Tangere, and they are Maria Clara, Doña Victorina de Espadaña, and of course, Sisa, and how they reflect various elements of female oppression and voluntarily passivity. This paper also compares Rizal's view on the Filipina with his letter to the women of Malolos, where he expressed his ideals of how a Filipina should see herself and contribute to the national cause. The paper argues that Rizal's discourse is influenced by the Western Enlightenment thinkers but is still rooted in the Filipino value system. The purpose of this article also to provide a historical and critical hermeneutic of Rizal's critique of the 19th century Filipina and Noli Me Tangere. To summarize, bakit nga ba kailangan basahin yung article na ito? It's because pwede tayong makapulot ng aral patungkol sa naging struggles ng bawat tao, especially ng Filipina, na kung saan maaari tayong matuto kung paano at ano ba yung tamang gawin patungkol sa mga struggles na napagdaanan nila. Another thing is we can learn from the character of Maria Clara. Hindi ibig sabihin nito na kailangan natin siyang gayahin. Kailangan natin maging si Maria Clara. Pwede natin matutunan ang, like for example, sa pagiging conservatism. Kilala ang mga Pilipino o Filipina dati sa pagiging conservative. Pero ang nangyayari ngayon ay talamak na ang pagsusuot ng revealing clothes. Lastly, in-express ni Rizal ang tungkol sa Filipino women's role in society. Binigyan niya ito ng kahalagahan na bakit kailangan irespeto ang mga kababaihan, mga babae lamang sila. Pwede natin ito maging aral lalo sa panahon ngayon na marami ng kababaihan ang hindi nabibigyan ng respeto. And from that, alam naman natin na may nagiging progress kasi nagkakaroon na ng iba't ibang batas patungkol sa pagiging pagrespeto sa mga kababaihan to empower women. Next characters. First is Maria Clara, the sweetheart. She embodies the desired image of a Filipina of the Spanish colonial period. She is the fiancée of novel's protagonist Juan Crisostomo Ibarra. Next is Doña Victorina, the flamboyant, a rich landlady in Manila who owned Teatro Zorilla and other urban estates. She known for her uninformed social climbing. And the last is Sisa, or the insane. Sisa is a wife who patiently tolerates the afflictions of life, and a loving mother to her sons. After both of her sons, Basilio and Crispin, went missing, Sisa went insane, wandering around town while searching for them. The India as Filipina. Rizal's regard for the female native, the Filipina, is to be nated with complete fervor and utmost respect. Rizal was convinced that Filipino womanhood should rise from conservatism and even if bewildered work for empowerment. India to be identified as a dignified and empowered Filipina. A serious look at his literary works and letters allow us to speculate about his critical depiction of how or some stereotypes of the Filipina native.
Through character analysis of three iconic female characters, pinortray ni Rizal yung mga struggles as Filipina bilang isang individual at bilang member ng isang state. Rizal's writing and action reflect on a progressive and enlightenment perspective on the role of women in society, which was quite remarkable for his time. In Rizal's novel, particularly Noli Me Tangere and El Filibusterismo, he portrayed strong and dignified female characters who were not merely passive figures but actively participants in the struggle for social justice and national liberation. Next is the sweetheart. The character of Maria Clara in Jose Rizal's Noli Me Tangere indeed reflects the complexities and challenges faced by Filipinos who were often referred to as Indios during the period of Philippine history. The character of Maria Clara is illusions of Rizal's love, Leonor. Maria Clara serves as a symbol not only of purity and virtue, but also the struggles and confusion brought about by the clash of cultures and the social issues prevalent in colonial Philippines. Maria Clara, being the daughter of a Spanish priors and a native woman, embodies the hybridity of Filipino identity during the colonial era. Her character represents the struggle to reconcile different aspects of identity, including cultural heritage, social status, and personal beliefs. The confusion in her identity formation mirrors the broader challenges faced by the Filipinos in defining themselves within the context of colonialism. Maria Clara as a literary character created by Jose Rizal in his novel Noli Me Tangere is often seen as a representation of the native culture that embraced Christianity during the Spanish colonial period in the Philippines. Her character embodies the fusion of indigenous Filipino tradition with the influence of Spanish colonization, particularly in the context of religion. So here's the continuation of the idea about the selection. The flamboyant. Flamboyant means overconfidence. And yung character na tinutukoy dito ay si Doña Victorina. And yung character ni Doña Victorina ay inspired siya kay Doña Agustina de la Asca kung saan nung time ni Rizal ay nag-exist. So pareho si Doña Victorina and Doña Agustina, pareho silang nakapangasawa ng Peninsulares. So ano nga ba yung idea about Doña Victorina? The character Doña Victorina is a reflection of how colonialism subdues the natives through assimilation and making them believe that the colonizers are of superior race. So kung matatandaan natin, sa kwento ng Noli Me Tangere, si Doña Victorina, siya yung Filipina na nakapangasawa ng Peninsulares. And kung sobrang overconfident siya, na kung makaasta siya para siyang may dugong Espanyol. So, yung character daw ni Doña Victorina, it embodies kung ano ba yung impact ng colonialism sa mga ibang Filipino. It is a representation of the Filipinos who aspire to assimilate yung mga colonizers' culture, ina-adapt niya kung ano nga ba yung mga foreign customs, para lang makagain ng social status and recognition. And sa pag-imitate niya or sa pag-embodies niya ng Spanish culture, nadi-distance niya na or nakakalimutan niya na kung ano nga ba yung pinagmulan niya, kung ano nga ba yung kultura ng mga Filipino. So, yung character niya, nire-reflect nun kung ano yung psychological and cultural effects of colonial subjugation on the Filipino elite during the Rizal's time. Ito nga yung colonial mentality. Next, Tiburcia marrying her may also signify how the foreign lands take advantage of our strengths and how we succumb to them for the thought that they are of greater descent.
So, sa kwento ng Noli Me Tangere, si Doña Victorina, Filipina talaga siya. And nakapangasawa lang siya ng Peninsulares. And yung situation pala na yon, sa kwento ng Noli Me Tangere, ang nire-reflect pala na yon ay nire-reflect nun kung paano tayo sinakop. It is a metaphor for the exploitation of the Philippines by foreign powers. Ito nga yung mga Spaniards. And yung character pala ni Don Tiburcio, which is who is a fake doctor with his questionable credentials, nire-represent na doon yung mga opportunistic individuals or yung mga Spaniards na sumakop sa atin. While yung character naman, yung desire naman ni Doña Victorina na i-adapt yung culture ng ibang bansa, nire-reflect nun yung Philippines or yung Filipino seeking validation and advancement through association with colonial powers. The Insane. Yung character naman na tinutukoy dito ay si Sisa. Sisa is the face of the silent victims of oppression and the women who are too ignorant and weak to survive. So alam naman natin na sa kwento ng Noli Me Tangere, yung pagbintang sa mga anak niya na si Basilio at Crispin at yung pagkawala ni Basilio ay yung nagtulak or yung naging dahilan para mabaliw si Sisa. So, nire-represent na to yung mga silent victims of oppression na nararanasan ng mga kababaihan noong mga panahon ng mga Espanyol. Ito nga yung social inequality. Nare-reflect din ito kung ano yung harsh realities, yung paghihirap ng mga Filipino who are oppressed and unable to escape yung mga difficult circumstances that they find themselves in. And yung inability ni Sisa na harapin yung mga injustices, ini-interpret na to kung gaano ba ka-powerless yung mga Filipino during the colonial period. And also symbolizes the motherland, the Philippines. So nare-reflect din ito as a mother. It is a metaphor for the Philippines who are experiencing, enduring yung mga forms ng oppression and injustices. Yung struggles ni Sisa, kamukha siya kung ano ba yung challenges na kinakaharap ng bayan natin under the colonial rule. Isa pa, nire-represent din niya yung Filipino during that time. Yung protective nature ni Sisa towards her children, sinisimbolize niya yung Filipinos' commitment para ma-preserve yung cultural identity, yung honor, despite the hardships imposed by colonial forces. Nire-reflect na to kung gaano ka-resilient. Nire-reflect na to kung gaano or yung determination ng mga Filipino that time para ma-maintain yung dignity. So this is the last for this part, Rizal and the Filipina. Rizal emphasized the potential of Filipino women in nation building when liberated from false consciousness. So dito nare-recognize ni Rizal yung significant contribution ng mga kababaihan sa betterment ng nation natin. Ina-emphasize niya yung need for education para mas ma-enlighten yung mga kababaihan to free them from ignorance and traditional gender roles. Rizal's thoughts on the Filipino woman makes him a liberal feminist, means na-recognize ni Rizal yung crucial role ng mga kababaihan sa development and yung destiny ng nation natin. For Rizal, woman can make or break a nation. Rizal underscores the idea that the empowerment and involvement of women
are critical factors sa success or yung failure ng society natin. Kasi according kay Rizal, yung kababaihan daw, sila yung nagbi-build ng society natin by being the seedbed of humanity. Meaning, sila yung nanganganak. They're giving birth. And sila yung unang nakaka-influence ng consciousness or yung kaisipan ng mga kalalakihan. So meaning, yung mga kababaihan, hindi lang sila nagbi-build ng family and ng home, but nagbi-build sila ng nation. There is really nothing to envy about the colonial West if the Filipina has a full and enlightened knowledge of herself. So, sa pagpunta ni Rizal sa iba't ibang bansa, ang dami niyang babae, kababaihan na nakilala. So, while touring in the United States, he met a certain Miss Smith from Boston. Siya yung nagbigay ng comprehensive history ng Chicago kay Rizal. While sa office naman na pinagprinta ng Noli Me Tangere sa Berlin, nalaman niya na pinapatakbo pala ito ng feminist or kababaihan. Next naman is si Nelly Boasted na ina-admire niya sa exceptional intelligence. So dito, na-realize ni Rizal na yung mga kababaihan from other countries ay they are well educated. Samantalang yung mga kababaihan naman sa Asian, ginagawa silang slave or they are ignorant. So, for Rizal, when Filipino women have a deep and enlightened understanding of their own identity, yung culture, and alam nila yung worth nila, there may be no need for them to feel inferior or envious of the colonial West. So si Rizal, nire-recognize niya yung kahalagahan of preserving Filipino identity and culture in the face of colonial influences. So si Rizal, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang dami niyang direct contact sa mga intelligent women sa mga ibang bansa, yung mga well-educated. Pero, he believed that there is something about the Filipina that the women of other nations do not have. So, yung To the Young Women of Malolos, originally, sinulat siya in Tagalog. Ito yung sinulat ni Rizal nung nasa London pa siya in response to the request of Marcelo H. del Pilar. Brief summarization lang po at saka brief na nilalaman lang or ng thought mismo ng To the Young Women of Malolos is Jose Rizal's legacy to the Filipino women is embodied in his famous essay entitled To the Young Women of Malolos, where he addresses all kinds of women like mothers, wives, and unmarried, etc., and expresses everything that he wishes them to keep in mind. So, yung To the Young Women of Malolos, meron siyang mga salient points contained in his letter. So, meron dito rejection to the spiritual authority of the Prials. Na hindi lahat ng mga pare sa bansa ay naka-embodied in the true spirit of Christ and His church. So, most of them were corrupted by worldly desires and used worldly methods like worldly methods to effect change and force discipline among the people. So, like for example, si Padre Damaso and si Padre Salvi, bilang alagad ng simbahan or isang praile, hindi sila, kung ano lang yung gusto nilang sundan ng mga tao is yun yung kinocommand nila. Kahit na against to the rules and command of Christ. So, hindi porke alagad ka ng simbahan, isa ka ng mabait na tao. So, like Padre Salvi and Padre Damaso, isa silang abusive friars. And the defense of the private judgment. Kung ano lang yung gusto mong paniwalaan, yun lang. Katulad ng nangyari sa tatay ni Ibarra, na na-frame siya na parang na-frame kasi si
Ano pangalan ng tatay niya? Basta yung tatay ni Ibarra, na-frame siya ni Padre Damaso. So, dito, pinatawan siya ng excommunicado, which later on, na nangyari din kay Crisostomo Ibarra, pinatawan din siya bilang isang excommunicado or tiwalag sa simbahan. Dito sinabi na yung mga responsibilidad ng isang Filipino mother sa kanilang mga children. So, dito nagsalita or naglabas si Jose Rizal sa kanyang letter na meron palang mga responsibilidad yung mga Filipino mothers to their children. So, a mother shows to her children is what the children will become also. So, kung ano yung ginagawa daw ng nanay na nakikita ng mga anak, ayun din yung ginagawa ng mga anak dahil nga akala nila tama ito. So, halimbawa si Sisa, 'di ba lagi or yung mga nanay dun sa Mino Limitangere, lagi nilang hinahalikan ang kamay ng mga fraile rather, ng mga fraile in submission dahil nga submissive silang tao. So, then her children will grow up to be tulad ng mga ginagawa nila na mga mangmang na kung ano ang mga ginagawa ng kanilang ina, kahit mali, ay gagawin pa rin nila dahil nga sinabi sa kanilang gawin ito. Next, meron ding advice si Jose Rizal sa mga unmarried men and women, particularly sa mga women. So, sinabi dito na ni Jose Rizal na unmarried women should not be easily taken by appearances and looks of men because sabi nga ni Taylor sa kanyang kanta, looks can be deceiving. So, huwag kang magpapanin lang sa mga itsura lang ng lalaki. So, gusto mo ba na gwapo nga yung pinakasalan mo pero araw-araw ka namang sasaktan? Dito, nangyari to kay Sisa. Si Pedro, isa siyang sabungero, isa siyang manginginom, na si Sisa ang kanyang asawa. Laging sinasaktan si Sisa, si Basilio at si Crispin ng kanilang ama. Dito kailangan mamili tayo ng mapapangasawa natin. A man with an honored name and a noble one. So, kailangan presentable, kailangan may dignidad, may dangal, or may pangalan na inaalagaan, hindi sira. Kailangan manly heart yung hanapin nating lalaki. So, mabait na, bonus na lang kung may itsura pa. Particularly, kailangan din natin ng high spirit and capable of being satisfied with kailangan satisfied tayo sa kailangan meron siyang takot din sa Diyos. So, hindi lang basta mabait, kailangan relihiyoso rin. Kailangan si Christ ang center ng kanyang puso at buhay. So, meron din tayo ditong bilang isang asawa. So, bilang isang asawa, kailangan tratuhin mo yung asawa mong lalaki as your lifetime partner. So, kailangan kung ano yung mga kadalasang ginagawa ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ay ganun din gawin mo. Pagsilbihan mo, alagaan mo ng tama, at mahalin mo ng totoo. So, it caters sa young women of Malolos, it caters around 5 salient points. Filipino mothers should teach their children love of God, country, and fellow men. Next, Filipino mothers should be glad and honored. Next is, yung mga kababaihang Pilipino daw ay kailangang malaman natin kung paano protektahan ang ating dangal at dignidad. Next, kailangan din nating malaman na yung edukasyon ay hindi lang para sa kalalakihan dahil kung ano ang kayang gawin ng kalalakihan ay kaya rin gawin ng kababaihan. So, hindi lang pwedeng puro lalaki na lang ang mag-aaral, ang magtatrabaho. So, parang pinapawalan natin ng karapatan yung sarili natin bilang babae na gawin din yung mga bagay na gusto rin nating gawin. Next is, faith is merely reciting prayers where
and wearing religious pictures. It is a living the real Christian way with the good morals and manners. So, hindi lang basta relihiyoso. Hindi lang basta porke nagsisimba ka, sobrang bait mo na. So, kapag ka nagsisimba ka, kailangan isa puso't isa buhay mo rin. So, as a Filipino mother, as a Filipino woman, kailangan alam mo yung mga karapatan mo bilang isang babae in terms of spiritual, moral, education, and more. So, in Noli Me Tangere, and may similarity din yung to the young women of Malolos in the women of Noli Me Tangere dahil nga isinulat ito late 19th century. Dito, parang mga ina-abuse yung mga kababaihan, parang tinatanggalan ng karapatan, tinatanggalan ng dangal. So, kailangan magkaroon tayo or maging aware tayo sa mga karapatan natin bilang isang babae. So next in our additional reading is the Mi Primera Inspiración. This is the first poem written by Dr. Jose Rizal during his third academic year in Ateneo de Municipal. He wrote the poem in 1874 before he turned 14. So the young Rizal wrote his first poem, My First Inspiration, which the young Rizal wrote to honor his mother on her birthday. The former shows his eternal love and appreciation to her mother as a tribute to all his efforts. So, itong Mi Primera Inspirasyon na ito ay isang tula na sinulat ni Dr. Jose Rizal para bigyang karangalan ang kanyang ina na si Doña Teodora sa kanyang birthday. Ang tulang ito ay ginamitan niya ng iba't ibang elements of poetry na imagery, onomatopoeia, simile at marami pang iba na kung saan ay malalalim na salita ang mga ginamit ni Dr. Jose Rizal para mabigyang buhay ang paraan niya kung paano niya binigyang katangian ang kanyang mama na si Doña Teodora. Dito din sa tulang ito ay parang ikinuwento niya kung paano naging nanay sa kanya si Doña Teodora simula pa lamang nung bata pa siya. Na kung matatandaan nyo na sinabi doon na ang kanyang nanay is ang pinakauna na naging guro sa kanyang buhay. At naging additional readings namin ito dahil para sa kanya, empowered ang isang nanay na kung saan hindi lang sila basta nasa bahay lamang na gumagawa ng mga gawaing bahay, kundi kaya nitong bumago ng buhay niya, bumago ng buhay ng iba, lalong-lalo na ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga aral na tinuro nito simula pa lamang nung bata siya. Himno al Trabajo is a poem written by Dr. Jose Rizal to the hero of the Philippines. He wrote it in 1888 to express his admiration and support for the Filipino of Lipa, Batangas, who were working hard to improve their town and country. The poem is composed of 4 sections, each addressed to a different group of Filipinos, which are the men, women, maidens, and children. The Filipino praises the virtues of labor, patriotism, and sacrifice, and encourage them to continue their efforts for the progress and prosperity of the nation. The poem also criticizes the colonial policies that oppress and exploit of the Filipinos, such as the Becerra Law, that impose high taxes on sugar producer. This poem ends with a call to the action, paggaway purihin na siyang sa bayay nagbibigay ningning, which means let the work be a purifying force that gives life. The first section is dedicated to the men who are engaged in farming and agriculture. It describes their courage, diligence, and resilience in facing the challenges and hardships of their profession. The second section is dedicated to the women who are supporting their husbands and families in their work. It also urges them to be vigilant
against any threats or dangers that may harm them, their husbands, or themselves. The third section is dedicated to the maidens who are preparing themselves for marriage or love. It advises them to be modest, virtuous, and respectful in choosing their partners and or spouses. The last section is dedicated to the children who are learning from their parents' example of work ethic and patriotism. It instructs them to be obedient, diligent, and respectful in school and at home. The message of Himno al Trabajo divided into 5: dignity of labor, equity of labor, productivity and progress, social responsibility, and national development. In dignity of labor, ang himno ay nagpapakita ng bawat anyo ng trabaho mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ay may mahalaga at makabuluhang papel sa lipunan. Equity of labor, dito bawat mamamayan ay may karapatan at kapakanan bilang isang worker at hindi dapat hayaan ang anumang uri o laki na i-judge ito. Productivity and progress. Dito naman, bawat anyo ng trabaho ay may kontribusyon para sa pag-unlad at progreso ng lipunan. Social responsibility. Bawat trabahero or worker ay may social responsibility o kanyang tanggapin para sa kapakanan at kaginhawahan ng iba. And lastly, national development. Ang himno ay nagpapakita din ng bawat anyo ng trabaho na may kaugnayan para sa national development o pag-unlad ng bansa. Let's move to the interpretation. Meron kami dito ang 6 na na-interpret doon sa nobelang binasa namin or sa article na binasa namin. First is the female characters created by the author were all portrayed in a negative light. Next, Rizal gives importance to the Filipina identity and roles. Next, the call for women to be more aware and informed was rooted in the understanding that they have a significant impact on the development of societal consciousness. Next, we have women or woman as a mother, a sister, and a wives. Their influence within the family and the societal is profound. Next, educated and aware women can impart crucial values, knowledge, and perspective to their children, families, and communities. Next is their influence on the mindset and the action of men, children, and society at large is a critical factor in shaping a just and progressive nation. So, paano namin nasabi na yung character or yung female characters in Noli Me Tangere ay pinortray siya in a negative light? Diba ang pagkakakilala natin kay Maria Clara is a epitome of the Philippines and Filipino women. So, hindi sinabi dito na si Maria Clara was depicted as a weak and manipulative person who did not fight for her love. So, dito parang sinasabi na lagi sa atin na kailangan maging isa kang Maria Clara. Sinasabi dito na in the world full of sisa or in the world full of kung ano sino-sinong babae, be a Maria Clara. So, wag mo nang hangarin na maging kamukha ka ni Maria Clara. Although isa siyang relihiyosa, isa siyang madignidad na tao, kasi almost perfect si Maria Clara. So, hindi siya nagkakamali. So, katulad na sinabi ni Sir last time, do not be a Maria Clara. Tito, binigay niya yung letter niya or yung mga love letters ni Crisostomo Ibarra sa kanya kay Padre Salvi. Bakit po ba binigay ni Maria Clara yung mga letters niya kay Padre Salvi? Dahil dito, natuklasan kasi ni Padre Salvi sa isang liham kay Padre Damaso, liham ni Pia Alba kay Padre Damaso na si Padre Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara. Dito isiniwalat ni Pia Alba na ni-rape siya ni Padre Damaso at bilang gusto ni Padre Salvi na manipulahin si Maria,
tinakot ni Padre Salvi si Maria na isisiwalat niya na si Padre Damaso ang totoo niyang tatay at bibigyan niya ng kahihiyan ang tumatayong tatay ni Maria Clara na si Kapitan Tiago. At dito sinabi niya na hindi niya isisiwalat na si Padre Damaso ang kanyang totoong tatay kung ibibigay ni Maria Clara ang lahat ng letter o lahat ng sulat sa kanya ni Crisostomo Ibarra. Bakit po ba kailangang ibigay pa ni Maria Clara yung letter ni Crisostomo Ibarra kay Padre Salvi? Dito kasi gagawa or balak gawan ni Padre Salvi ng isang liham na kung saan pinalalabas na magre-revolusyon si Crisostomo Ibarra gamit ang sulat ni Crisostomo Ibarra. So dito gagayahin niya yung sulat mismo or yung handwritten ni Crisostomo Ibarra to frame him in a revolt. Next is si Doña Victorina naman po tayo. Si Doña Victorina, personified colonial mentality. Bakit po natin nasabing colonial mentality yung characteristic ni Doña Victorina? Dito, pinortray kasi dito ni Doña Victorina na mas ahead or mas pinersonified niya or pinangatawan niya yung kanyang pagiging Espanyol dahil nga napakasalan niya si Don Tiburcio de Espadaña na isang Peking doktor. So, if Espanyol si Don Tiburcio, magiging Espanyol na rin yung kanyang esposo or yung kanyang asawa, not in the blood. So, si Doña Victorina parang gusto niyang ma-imitate yung mga ginagawa, yung mga kultura, yung mga gawe, yung pagsasalita ng mga Espanyol, bilang bahagi na ng kanyang pamumuhay. So, kinakahiya niya na isa siyang India or na isa siyang Pilipino. Next is si Sisa. Si Sisa, although isa siyang butihing ina, isa siyang mapagmahal na ina, pero Sisa was too weak and eventually went insane because of kung ano yung nangyari, because of what happened to Crispin and Basilio, particularly kay Crispin. Si Crispin kasi ay siya yung isang sakristan, isa sa dalawang sakristan or na pinagbintangan ni Padre Salvi na kumupit ng kanyang pera. So, dito pinalo ni Padre Salvi si Crispin hanggang sa ito ay tuluyan ng mamatay. Umuwi naman si Basilio sa kanyang nanay na duguan at pilay dahil nga rin sa palo ng kura or ni Padre Salvi. So, hindi nakayanan ni Sisa yung mga nangyari sa kanya at bilang isa nga siyang soft-hearted na ina at namatay nga ang kanyang anak, hindi niya tumatanggap. Kaya eventually, si Sisa ay nabaliw. So, the story of Maria Clara reflects the devaluation of women in the newly formed Principalia, which was patriarchal society with a racial hierarchy. So, dito, sinabi rin dito na women were neglected to, parang sinabi dito na yung mga kababaihan sa Noli ay laging inaabuso. Dito rin, sinabi rin dito na yung character ni Maria, particularly ni Maria, ay isang stereotypical expectation of virtue, modesty and submission. Kasi si Maria Clara ay isang submissive na tao. Pero dahil doon, nalilimitahan yung kanyang karapatan bilang isang babae. So, wala siyang karapatan na magsalita against mother's pain or against others. Dahil nga isa siyang epitome of the Philippine or the Filipino women. Dito din yung mga oppression and marginalization, lumabas din dito sa mga characters like ni Sisa. Dito sinabi na dahil nga sa kahirapan, kaya inaabuso, walang oportunidad na i-contribute yung mga kanyang kaalaman, ganon. So, yung mga female characters dito sa Noli, yung mga namamanipula nila, yung mga kababaihan dito sa may Noli Me Tangere. So, marami dito mga trahedya, mga sacrifices na kinaharap ng mga kababaihan. Hindi man nabanggit dito yung kay Pia Alba, which is the mother of Maria Clara, pero siya ay
malupit din yung dinanas niya sa kamay ng mga fraile. Nagkaroon din dito ng trahedya si Pia Alba, which resulted in the birth of Maria Clara. So, nirape siya ni Padre Damaso. Next, dito ang kahalagahan ng pagpuportray ni Rizal sa mga kababaihan ay parang kinikritik niya or parang hinihimay-himay niya na yung mga negative aspect na dinanas ng mga kababaihan, hindi katanggap-tanggap sa mata ng batas, sa mata ng Diyos. Hindi talaga katanggap-tanggap yung mga tawag dito, mga definition ni Rizal sa mga kababaihan ng Noli Me Tangere. Next. Dito, sinabi rin dito na the call for women to be more aware and informed was rooted in the understanding that they have a significant impact on the development of societal consciousness. So, katulad ng sinabi ko kanina kay Maria Clara, dahil nga siya isang submissive person, isa siyang religious person, at masunurin siya sa kanyang ama na si Kapitan Tiago, sa kanyang ninong na si Padre Damaso, which eventually became her father. Hindi nila na-portray or hindi nila nalalaman na mayroon silang karapatan na nabigyan yung sarili nila ng oras para gawin yung mga gusto nila. Dito, hindi nila nade-develop yung mga sarili nila as a woman. Next. Dito naman, katulad nga nung sinabi natin kanina na 3 halimbawa natin ng mga characters dito sa Mainoli, nag-depict tayo dito ng mga ng mga women as mother, like Sisa, sister, and wives. So, their influence within the family and societal is profound. Parang sinabi lang din dito na lahat ng mga opinion nila ay hindi or nababaliwala dahil nga babae sila. Dito rin, hindi nila binibigyan ng karapatan na mag-aral ang mga kababaihan. Dahil sa pagkakaalam nila or base sa mga gawin nila, ang babae ay kailangan nasa bahay lang, gumagawa ng mga gawaing bahay at nagdadasal. Dito, hindi nila pinapayagan yung mga kababaihan na mag-aral dahil nga katulad nga nung sinabi nung nakaraang meeting, kapag ka nag-aral ka, magiging open yung utak mo or yung magiging aware ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Na mali pala yung mga nararanasan yung kalupitan galing sa mga fraile, galing sa mga Guardia Civil. So now, let me share to you the impacts of this selection. So first, what if this selection happens to publish during the time of Rizal? How this will contribute if this was read by the Filipinos, especially women during the Spanish colonial era. First, it encouraged many Filipinos to read Noli Me Tangere as a source of wisdom and illumination. It piqued their curiosity and imagination about their own history and culture. Next, their impact lay in being representative of the struggles faced by Filipinas, which in turn contributed to the growing discourse and movement toward societal transformation and women's empowerment. Mahalagang ginampanan ng nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere as well as the El Filibusterismo. Ito yung mga bumukas sa isip ng mga Pilipino na hindi na tama ang ginagawa ng mga Espanyol sa atin na pagpapahirap at pangmamaliit, na kailangan na gumawa ng aksyon o himagsikan para makamit ng ating bansa ang kalayaan. So this selection is a character analysis, emphasize the 3 main female character in the novel Noli Me Tangere. First is Maria Clara, then Doña Victorina and Sisa. Sa selection na ito, nabigyang linaw kung paano nga ba binigyan buhay ni Jose Rizal ang mga kababaihan sa kanyang nobela. So, may impact ba ang selection na ito during his time? Yes, kasi kung nabasa man ito ng mga Pilipino during his time, mahihikayat sila na basahin yung nobela
At sana mas maraming Pilipino ang naging bukas ang isipan sa kalagayan ng ating bansa sa mga kamay ng Espanyol. Especially sa mga kababaihan, this selection makes them aware na grabe na yung pinagdadaanan nilang hirap, na nabubuhay na lang sila sa takot that time. Mahina ang tingin na dapat nasa bahay lang na nag-aalaga ng mga anak at pinagsisilbihan ang kanilang mga asawa. Hindi sila nabibigyan ng karapatan na ihayag ang kanilang mga saloobin at sa marami pang karapatan na dapat ay tinatamasa nila. So, kung mababasa nila itong selection na ito, it will give them inspiration na maging matapang at lumaban. Marami pa sanang naging katulad ni Gabriela Silang, General Agueda, Teresa Magbanwa at marami pang iba na piniling tumayo, naging matapang at piniling makiisa sa pagkamit ng ating kalayaan. If this election can impact the time of Rizal, how much more sa panahon natin ngayon? So, try to read this election. It is only 16 pages at sobrang dami niyong matututunan. So, these are the impacts of this election that we think will contribute on changing the perspective on how we must see women as a woman in our present time. So, first, it has the potential to empower women to pursue their education, careers, and political rights as equal citizens of a country. Next, it also promotes awareness on the different issues such as gender inequality, limitations on women's rights, and societal expectation that continue to affect women. Then lastly, the selection reminds us the importance of gender disparities and the need to empower and support women in contemporary society. So, may tanong ako. Madali bang maging babae? 'Di ba? Sa mga nakikita pa lang natin, sa mga nanay natin, masasabi na natin na hindi madaling maging isang babae. Aware naman siguro tayo na hanggang ngayon ay marami pa ring kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso. So, this selection entails us the different struggles of women sa kamay ng ibang tao, as well as sa kanilang mga sarili. Si Doña Victorina suffers on her being flamboyant. Flamboyant kasi ito yung mga tao na mataas ang tingin sa sarili, mga mapagpanggap at nangmamaliit ng kanilang kapwa. Struggles to sa ating mga sarili in a way na napipigilan ito tayo mag-grow sa magandang paraan. Ito yung mga tao na iniisip nila ay dapat meron sila kung ano yung meron yung iba. So, gagawa sila ng paraan para magkaroon sila ng mga bagay na yon kahit pa sa maling pamamaraan. So, how can we empower other women kung sa sarili natin hindi tayo empowered? At wag naman natin hayaan na maging empowered tayo sa hindi magandang paraan. So, this selection give us the ideas kung paano maging empowered. So, first is education. Though maraming mga kababaihan na empowered kahit di nakapagtapos ng pag-aaral, malaki pa rin ang role na ginagampanan ng education sa buhay natin. It give us a lot of opportunities. Kailangan natin ng edukasyon kasi ito yung way para malaman natin ano ba yung mga rights natin bilang mga babae. So, second to be empowered is gamitin mo yung edukasyon mo para makapag-empower ng iba. Make an action. Sabi nga, education without action is dead. So, let's learn on the selection of Albela na may magagawa yung edukasyon sa buhay natin. It promotes development hindi lang sa mga personal nating buhay, pati na rin sa mga nakapalibot sa atin at sa ating bansa. So, palagi nating tatandaan na we can do something para mapalaya yung mga Maria Clara, Doña Victorina, and Sisa in our present time. Malaya mula sa pang-aabuso, malaya mula sa takot, malaya sa kahirapan, malaya sa pagpapanggap, at malaya mula sa anumang kulungan na pumipigil sa atin na maging malaya. This article of Albela made us realize kung gaano kahalaga ang babae sa lipunan na kanyang kinabibilangan. From their rights, roles, and syempre their abilities to contribute changes and progress to the society they belonged. Babae ka, hindi babae lang. Yes, may mga qualities ang mga lalaki na aminado tayong silang mas lamang. Pero sa ngayon, nakakaya na yan napantayan ng mga kababaihan at madalas nahigitan pa. Women have unique qualities and that makes them special. So, gamitin natin yung chance para makapag-aral, ma-develop yung kakayanan na meron tayo. Nang sa ganon ay makagawa tayo ng something better para sa mga taong nasa paligid natin.
So for all women na nandito, stop being ignorant and start promote awareness and empowerment. Dahil may magagawa ka, dahil babae ka. At sana, matigil na yung pangmamaliit at pang-aabuso at pang-aalipusta sa mga kababaihan dahil lang sa paniniwalang mahina ang mga babae.